So yun mga tolero, andito pa rin tayo sa Honda Prime Cycle Nasugbo, no? So ito naman yung feature natin, yung 2023 Honda Beat na 50th Anniversary Edition. So limited edition lang to mga tol. Tapos yung isa pang limited edition nila ay yung Honda Click 125, ano? Yung ganito, kaya lang nabili na daw kaya hindi natin inabutan. So kaya nasa harapan natin itong Honda Beat na 2023 limited edition. So meron siyang tricolor, combination siya ng white, ng red and blue. Tapos yung mags niya ay bronze. Yan, tapos yung fender, front fender niya blue. So ang ganda ng ano niya, color combination, ano. So ayun, meron siyang ano dito, no. Yan yung pinaka logo niya, 50th anniversary ng Honda Philippines Incorporated. So yan, malaki yung changes na binago dito, lalong lalo na dito sa headlamp niya, no. So mas ano na siya, sharp looking design. And yung ilaw niya mga tol, V-shape na mula dito sa turn signals all the way hanggang doon sa kabila, no. V-shape siya, tapos may mga edge na siya, no. Compare natin sa old model, smooth lang yung design. So ito mga tol, may mga edges na siya para mas lalong umangas yung dating, no. And tapos mula dito sa cover ng handlebar, meron tayo ditong sticker ng Honda o decals. Tapos black yung color ng parang pinaka visor niya. Then itong part na to, glossy blue ang color niya, no? Tapos pagdating niya dito, ayan mga tol, no? So dito natin makikita yung malaking changes ng Honda Beat 2023. So ang presyo nga pala mga tol, no? Ang cash price niya ay 75,350 pesos. So ayan yung ano niya, pag installment basis, ano. Ang pagdating mga tol dito sa side fairings niya dito sa front, so makikita natin dito yung decals niya, may Honda 50th anniversary. Yan, may color blue, red. Yan, talaga napaka ano lang, simple lang nung pagkakagawa nung decals na to, no, ng 50th anniversary. So ayun, ano, kung naghahanap kayo ng limited edition na Honda Beat mga tol, so malapit kayo sa location na to dito sa Nasugbu, Batangas. So pwede nyo itong puntahan dito, no, kung gusto nyo maglabas ng ganitong edition ng Honda Beat. Then pagdating mga tol dito sa front fender, yun niya, glossy blue din yung finish ng paint niya. So talagang napaka ano, premium din ng design niya. Yan, may mga edges din yung front fender niya, no? So very stylish din yung dating. Tapos meron siyang sticker dito o decals na combi brake. So ayun, naka combi brake system na to mga tol. Then yun niya, yung wheels niya hindi siya black, ano. So may color siya, para siyang dark bronze yung dating niya sa akin. So yan, naka telescopic fork, naka disc brake sa unahan. Then yung gulong niya may sukat na 80/90 rim 14, tapos naka tubeless na siya. Ganoon din dito mga tol, no? Sa rear tire tubeless na rin siya, tapos may sukat siyang 90/90 rim 14. Then sa suspension, naka single shock absorber, naka drum brake yung brakes dito sa likod. So yan, dito sa bandang hulihan, dito sa gilid, makikita natin dito yung decals niya, may red, may blue, tapos may nakasulat ditong Beat. Yan, special edition Honda Beat special edition. Yung binago rin pala mga tol yung side fairings niya, no? So hindi lang natin masyadong mahalata kasi hindi naman siya lumaki o lumapat. Pagdating naman mga tol sa seat niya, medyo naka-step seat siya, no? Yan, meron siyang cut dito. Tapos parang medyo manipis lang yung cover. Pero wala namang problema, maganda naman yung cushion na ginamit, ano? Yan, malambot siya. Ang maganda dito mga tol, sa ilalim nito ay meron ng compartment na to at may sukat itong 12 liters capacity. So mas pinalaki na siya ni Honda. At sa tabi nito mga tol, meron na rin itong 4.2 liters fuel tank capacity. So mas malaki na to compare natin dun sa previous model. Pagdating naman mga tol dito sa meter panel, yan, naka-combination ng digital and analog. Kasi ito yung mga light indicators niya. Dito sa mga switch dito sa kanan, electric push start. Ito naman sa kaliwa, high and low beam turn signals, then yung busina niya. So yun nga pala mga tol, kung dati yung Honda Beat Premium, meron siyang idling stop. So dito wala na, no? Premium version na rin to, katulad nung kulay puti dito, no? So wala na siyang idling stop. Pagdating naman mga tol dito sa sasakyan, naka mechanical key shutter, tapos nandito na rin yung seat opener natin. Talagang napaka convenient. Then meron na nga pala siyang power outlet dito, no? Yan, kailangan lang natin bumili ng USB port na ikakabit natin dito na, ano, yung pang kotse. So mura lang naman sa Shopee yan mga tol. Tapos yan, meron pa siyang cover. Then dito naman yung side pocket natin dito, yung utility box. Kasya naman mga tol yung mga normal size na cellphone dito, no? So try natin. Yan, kasya siya mga tol. So lagyan lang natin ng basahan na manifest para hindi siya masyadong tumalbog kapag nagka-ride tayo. Tapos yan, meron siyang utility hooks para sa mga pinamili natin. Then yung floorboard o yung gulay board na tinatawag. So dito nga pala yung location ng battery natin.
Ito mga tol, napaka-useful nito, no? So pwede natin ilagay dito yung mga pinamili natin, yung mga bag. And sa side stand niya mga tol, yan, pagkakababa yan, hindi siya aandar. So isa rin niya sa safety features ni Honda Beat. Dito sa taillight niya, yan, napaka-compact, no? Naka-integrated na yung design niya. Yan, ito yung turn signals, then yung brake light niya o yung tail light. Integrated na siya, na wala siyang nakalawit na signal light. Parang ganito na mga tol sa Honda Click. Nakahiwalay pa yung turn signals ito. So maganda rito sa Honda Beat, yan, integrated na siya. Dating dito, meron tayong ilaw ng plaka, may reflector for added visibility. Tapos yan yung itsura ng rear fender niya mga tol. Yan. Sa seat height mga tol, hindi naman siya ganun kataas, kaya saktong-sakto lalo na sa mga lady rider natin dyan. Syempre, pwede rin sa mga kinulang sa height dyan, ano? So, meron itong 742mm na seat height. At talagang napakadali lang nito i-maneuver o i-maniobra mga tol, dahil meron lang itong 90 kg. So, hindi siya ganun kabigat. And ang ground clearance niya mga tol ay may sukat na 147mm. Sa makina nito mga tol, gumagamit ito ng 110cc engine displacement 4-stroke single overhead cam air-cooled ESP engine na kaya mag-produce ng 8.7 horsepower at 7,500 RPM at max torque na 9.3 Nm at 6,000 RPM. At talagang napakatipid konsumo nito sa gasolina mga tol, dahil kaya nitong umabot ng 58.2 km per liter, kaya siguradong napakaganda nito pang daily use. At ang nagustuhan ko dito sa makina niya mga tol, meron itong kickstarter, kaya pag nagluko yung push start natin o yung battery natin ay mapapaandar pa rin natin gamit tong kickstarter. So yan mga tol, lang 2023 Honda Beat version 3 limited edition. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng ganitong itsura o ganitong version ng Honda Beat version 3, o malapit ka lang sa location na to at naghahanap ka ng ganitong kulay, so punta lang kayo dito sa Honda Prime Cycle na Sugbu, Batangas. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.